enemy you needed. Meron palang ganon, no, kaaway pero kailangan. Hello? Hello? Sino po ang excited? Amen, no? So, na mag-aaway. Hindi wala mag-aaway. Okay, taas ang kamay mga kapatid ng may kaaway. Hoy, kunyari. Patingin, yung totoo. Taas ang kamay ng may kaaway. Oh, talagang walang babait naman ng mga taga-GSCM. Eto naman, yung mga hindi nagtaas ng kamay, tanungin mo, gusto mo? Ha? Gusto mo? Bigay ko na lang yung isa ko. Amen? So, eto naman, taas ang kamay ng mga, nakaabang sila oh, ng aaway. Hoy, very good. Wala, bakit? Ayan, ang payo ko sa inyo, magsisi na kayo. Ayan, no. Alam nyo mga kapatid, wala pang normal na tao sa mundong ito na hindi nakaranas magkaroon ng kaaway. Amen? Talagang simula nung pinanganak ka, hindi naman siguro nung baby ka pa, may kaaway ka na, no? Pero, you know, I'm saying this because if you don't have enemies, sabi ni Paul Newman, if you don't have enemies, you don't have character. No, pag daw wala kang kaaway, ibig sabihin wala kang pinaninindigan sa buhay. Amen. No, pakinggan natin 'to mamaya, 'di ba? Talagang siguro may mga may pinaninindigan pala ako. Yung mga ayaw magtaas ng kamay kanina doon sa tanong na may kaaway, no? Pero sa loob-loob niya, parang ayaw niya lang magtaas, pero ang totoo meron talaga, no? Tignan natin, ano ang tanong mga kapatid? Bakit ba sa buhay na ito, meron pang ganon? No? Bakit may ganon? Di ba pwedeng wala na lang? Di ba pwedeng peace on earth? Di ba? Sa mga beauty contest, pag tinanong, di ba? Sa mga Miss Universe, di ba? Pag tinatanong, ano yung gusto mong mangyari? World peace. And thank you. Talagang, di ba, bakit kaya ganun? Bakit kailangan meron pang kaaway or adversary, no? Sa madaling sabi, mga kapatid, kailangan pala kasi natin ito. Pastora, kaaway? Sige, mamaya pag uwi ko. Di po ba? No, kahit na ang tanong mo, kailan pa naging necessity ang kaaway sa buhay? Kailan pa kinailangan ng kaaway? Di ba mas masarap nga kapag maayos ang buhay? Kapag peaceful, payapa, walang magulo, walang, di ba, pasaway, no? Now, ang background and context po ng atin pong mga talata na binasa kanina, no, ang Deuteronomy ay hindi isang bagong kwento, mga kapatid. Ito ay farewell sermon ni Moses sa ikalawang henerasyon ng Israel. Kasi if we will remember, nasa kapatagan sila ng Moab that time, sa gilid ng Jordan River, handa nang pumasok sa promised land. Okay? Ang unang henerasyon na lumabas sa Egypt ay namatay na sa wilderness. Di ba yung mga unang generation na lumabas mula sa Ehipto? Dahil sa kanilang unbelief. Okay? At nang makita nila ang mga higante, no, sa Kanaan, mas pinaniwalaan nila ang laki ng kaaway kaysa sa laki ng Diyos. Amen? So imaginein mo, itong mga unang generation pala ng mga Israelita, supposedly, mararanasan nila yung promised land. Kaya lang mas tinignan nila yung laki ng kaaway eh. 'Di ba? Mas pinili nilang tignan yung adversary. No? Kaya ang dapat sana ay maikli lamang na paglalakbay ay naging 40 years na paikot-ikot sa ilang. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang paikot-ikot? Ha? Parang kapatid, di ba? May mga prayers, pero paikot-ikot. Baka mamaya, di ba? Merong kailangang ma-deal na unbelief. Okay, ngayon, ito na yung bagong henerasyon ng mga Israelita ay nakatayo sa parehong yugto, no? Same scenario ng paglipat mula sa wilderness papuntang inheritance. Di ba? May parehong pangako at haharap sa parehong mga kaaway. I want you to see the scenario, mga kapatid, magkaibang henerasyon to. Pero same scenario at same na meron silang kailangang harapin na kaaway. But there is a very big difference doon sa dalawang generation ng mga Israelita. So sa Deuteronomy chapter 1, nireview ni Moses ang sinabi ng Diyos sa Horeb. Sabi niya, matagal-tagal na rin kayong nakatigil
sa bundok na ito. No, ang Horeb po, mga kapatid, ay lugar ng revelation, encounter, at formation. No, doon nila tinanggap ang 10 utos. Doon nila naranasan ang presensya ng Diyos. Pero kahit banal na lugar iyon, hindi yon ang destiny nila. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, masarap ba yung situation mo ngayon? Hindi pa yan ang destiny mo. Amen? Baka ine-enjoy mo yan sa ngayon, pero the Lord has a promised land for you. Which is way, way better. Pwedeng okay ka na dyan sa trabaho mo. Enough, di ba? Minsan more than enough pa. 3 beses sa isang araw kumakain, minsan 6 times. Or 7, mas marami pa yung snacks. Di ba? Pero kapatid, hindi pa yan yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa yan yun. Kasi may promised land ka pa na kailangan mong sakupin. Amen. No, pero what's the point, mga kapatid? There is a season for receiving the promise, and there's another season for possessing the promise. Receiving is passive, di ba? Binigyan ka ng regalo. Salamat. Di ba? But possessing is something else. It is active. Ibig sabihin, intentional. Ikaw yung may gagawin. Gugustuhin mo yun. Lalakaran mo yun. Hindi ka mag-iintay lang na malaglag yung mansana sa puno, tapos kakainin mo. So there is a season to receive, but there is a season to possess. Tingnan mo yung katabi mo, baka napopossess na. Iba yon. Ibang possess yon. Hindi yon ang gusto natin, no? Pag sinabi mong possess, aangkinin mo. Sa'yo yun. Akin yun, Lord. Amen? At dito, pumasok ang tensyon. No? Bakit? Kasi ang pagbibigay ay mula sa Diyos. Ngunit, ang pag-angkin ay nakasalalay sa tao. Binigyan kita ng GC, ng SM. No? Magkano ba pinakamalaki nun, kuya? 1,000 ba? 500? 500? No, siguro binigyan kita ng 4 na ganun, no? Kaya lang, ang ginawa mo, tinabi mo lang sa wallet mo. Wala lang, display lang, pastora. Gusto ko meron akong GC sa wallet. Napakinabangan mo? Na-maximize mo yung value niya? Hindi. Bakit? Kasi tinanggap mo lang siya, pero hindi mo siya ginamit. Hello? Hindi pwede na tatanggapin mo pero hindi mo pakikinabangan. Hello? At yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. So dito talaga papasok yung tensyon. Kung binigay na ng Diyos ang lupa, bakit may mga Amorites pa? Kung may pangako na pala, bakit may mga higanti pa? At kung malinaw na pala ang destiny, bakit may opposition pa rin? Hello? So sa mensaheng ito, mga kapatid, ipinauunawa sa atin ng Lord ang isang mahalagang bagay. And what is that? Dahil sa plano ng Diyos sa iyong buhay, ang kaaway ay hindi hadlang, kundi bahagi ng proseso ng katuparan. Hello? Kaya kung may kaaway ka, at meron kang sitwasyon na feeling mo, ito yung sumasagabal para makapasok ka sa promised land mo, ang totoo, part yan ng pag-angkin mo sa pangako ng Diyos. Amen? Because sa journey ng pananampalataya natin, mga kapatid, kasama ang opposition. Kasama talaga ang difficulty. Warfare ito, mga kapatid. Kaya ang tamang tanong natin ngayon, hindi yung, why do I encounter this? Why do I encounter enemy? But rather, ang question is, how God uses enemy as part of His plan. Huwag mong tignan ang kaaway na sagabal. Tignan mo ang kaaway bilang parte ng plano ng Diyos sa'yo. Mas matinding perspective yun, kapatid. At dito natin makikita ang 3 paraan kung paano ginagamit ng Diyos ang kaaway sa iyong buhay. No, because listen carefully, mga kapatid. Sa pagitan ng pangakong promised land at sa katuparan ng promised land, may mga kondisyon na kailangang tuparin at mga sagabal sa daan na kailangan mong hawiin. Hello?
andito ang pangakong promised land. Pero andito ang katuparan. So, in between of that, meron kang mga kailangang hawiin. Meron kang mga kailangang daanan. Tignan natin, mga kapatid, what do I mean? Sa pagitan ng pangarap at ng katuparan nito, may mga problema kang mai-encounter. Meron at meron. At kahit narating mo na yung mismong promised land mo, ang totoo, ang reality, meron pa ring mga kaaway na haharapin mo at kailangan mong pagtagumpayan. Bakit akala mo pag nakapasok ka na sa promised land mo, hayahay na ang buhay? Di ba? Makikita po natin mamaya, bakit? Ano po yung sinasabi natin? What do we mean by that? Paano dinescribe ni Lord ang promised land sa kanyang bayan? Balikan po natin, Deuteronomy chapter 6 verses 10 to 11. Sabi po niya dito, malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Okay? Titira kayo sa mga tahanang sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Masagana na sa lahat ng bagay. Wow! Sino dito yung gusto nakakain na lang? Wow, amen. Parang napaisip sila, ano daw ulit yun, Pastora? Parang excited ako dun Gusto ko yun Yung hindi ka na magtatrabaho, pero buwan-buwan may pension ka, gusto mo yon? Ako gusto ko yon. Di ba? Yung hindi mo kailangang gumising ng umagang-umaga, maghahanda papasok ng trabaho, haharapin mo yung boss mo na cute. Bakit cute? Ang cute, di ba? Ang aga-aga, ang daming sinasabi. Ang cute talaga. No? At pagkatapos ng isang mahabang araw na ikaw ay nagtrabaho, nagpagod, uuwi ka, makikita mo yung maganda mong asawa. Di ba? Or yung gwapo mong asawa at makikita mo yung mga anak mo. Di ba? Sabay-sabay kayong kakain ng dinner. Di ba? Pero ang totoo, kinabukasan, ganun ulit ang routine. Hello? Sino yung ayaw na ng ganon? Ang gusto mo na lang pagising mo, hay, nakahanda na yung pagkain. Di ba alam niyo yun? Ito yung sinasabi sa kanila, mga kapatid. Di ba iinom kayo sa mga balon na hindi kayo yung naghukay. Kakain kayo ng mga prutas na hindi naman kayo yung nagtanim ng puno. Di po ba ang promised land ay lahat ng maaaring asahan ng Israel, maliban sa mga kaaway na naninirahan doon. Gusto mo yon? Wala ka ng trabaho, pero pag chinek mo yung ATM mo, hindi na uubusan ng laman. 'Di ba? Sarap kaya nun. Tapos, 'di ba? Shopping ka lang, pero pag check mo ulit, hindi pa rin nauubos yung laman. Wow, Lord, ano to? Ang tindi. 'Di ba? Pero pag uwi mo, may digmaan sa bahay mo. Gusto mo yon? Pili ka lang, 'di ba? May catch pala. Di ba? Sabi dito, ang promised land, nandun lahat. Di ba? It's a land flowing with milk and honey. And yet, merong mga occupants, no? May mga giants sa loob. Definitely, hindi papayag na masakop ang lugar nila. Amin to ba't kayo pupunta dito? Kami nagtanim yan, kakainin nyo. Kami naghukay, kayo ang iinom. Ano kayo, masaya? Di ba? Yes, ibinigay na ng Diyos sa kanila yung lupain, pero kailangan pa rin nilang i-conquer. Ito yung sinasabi natin kanina. We have received, yes, but you have a part to perform. May kailangan kang gawin. Bakit? Kasi may opposition pa rin dun sa loob. At pag sinabing conquer, nagsisignify ito ng battle. Sabi mo sa katabi mo, battle. Ano po ibig sabihin nun? Ganon din po sa atin ngayon, mga kapatid. Yes, may mga pangako si Lord sa'yo. Di ba? Anak, bibigyan kita ng negosyo, magpa-prosper yan. Di ba, anak, makakatapos ka ng pag-aaral mo, makakakuha ka ng magandang trabaho, magkakanegosyo ka.
'Di ba kung nananalangin ka ng partner sa buhay, anak, meron akong hinanda para sa'yo, kapogi-pogi nun. Intayin mo lang. 'Di ba? Pero kapatid, hindi matik na matatanggap mo ito agad-agad. Sabi niyo sa katabi mo, hindi matik. 'Di ba? Kailangan mong angkinin. Sabi niyo sa katabi mo, angkinin mo kasi. No, ang pagbibigay ng pangako, si Lord ang in charge doon. 'Di ba? Pero ang pag-angkin nito, ikaw ang in charge doon. Sabi nga natin doon sa illustration natin ng gift certificate, binigay na ni Lord yung GC. Pero hindi si Lord yung pupunta sa SM para i-claim yung mga items na pwede doon sa GC. Tama? Ikaw pa rin ang gagawa nun. May pangako si Lord sa'yo, sa pamilya mo, sa career mo, sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, pero may kailangan kang gawin. Amen? In 1 Timothy chapter 1 verse 18, Timothy, my son, sabi dito, sabi ni Paul, I'm giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them, you may fight the battle well. Nang ipaalala ni Pablo ang mga prophecies na ipinahayag tungkol sa kanya, mga kapatid, instead na sabihing, i-claim mo ito at hintayin ang katuparan nito, in-encourage siya ni Pablo to fight the battle well. Hindi niya sinabing, wait for your victory. Ang sabi, fight the battle well. Why? Ano ang ibig sabihin nito? Na ang pag-angkin ng isang pangako ay laging may kasamang laban. Dahil may kaaway tayo na gustong hadlangan tayo sa ating destiny. Maraming tao ang hindi nauunawaan at hindi rin nila nauunawaan na ang buhay ay laging may kasamang spiritual warfare. I always tell this sa mga inaalagaan, sa mga nakakausap, lahat ng bagay ay spiritual. Amen? Spiritual warfare. 'Di ba? Akala mo meron lang mga conflict sa pamilya, pero ang totoo spiritual warfare pala 'yon. Bakit kailangan mo siyang i-battle in prayer? Amen? Kasi may pangako ang Lord, pero ang kaaway, hindi siya papayag na mangyari yung pangako ng Diyos sa buhay mo. That's why there's always a spiritual warfare. It's a spiritual battle. Di ba na kailangan mo talagang ilaban? Amen? At sino mang nagnanais ng blessing ay dapat na maging handa sa battle. No? Dahil kung walang battle, walang blessing. Ang sino mang nais mag-claim ng promise, dapat handa ka to take possession of what God has promised. Ang sino mang nais maging victorious, dapat handa sa pakikipaglaban. Wala pong nagtagumpay na mga sundalo na wala namang laban na hinarap. Amen? Yung mga 4, 5-star hanggang ilan ba yon? Di ako sure, di ba? Mga 5-star general, hindi sila umabot sa ganong rango at punto nang hindi sila dumaan doon sa mga actual battles. Hindi nila narating ang rurok ng tagumpay for nothing. Why? May mga dinaanan silang battle. Di ba? No war, no winning. No battle, no breakthrough. No opposition, no promotion. No trial, no triumph. No challenge, no champion. No giants, no greatness. No Goliath, no glory. And the most important, no ID, no entry. Okay. Sige, kaya laging mag-ID. Okay? In Deuteronomy chapter 1:8, it says, see, I have given you this land. Go in and take possession of the land the Lord swore He would give to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, and to their descendants after them. Mga kapatid, to take possession, ang Hebrew word po para sa salitang possess na ginamit dito ay literal na nangangahulugang sakupin sa pamamagitan ng pagpapalayas sa mga unang naninirahan at pag-angkin nito. Ang goal ng kaaway ay i-discourage tayo. Magdulot ng pagkalito. Pero naisip mo ba to? Paano kung ang mga hadlang na ito ay bahagi ng plano ng Diyos para sa atin? Okay? Kailangan nating baguhin ang paraan ng pagtingin natin sa kaaway. Okay? Why? Kasi karaniwan, mga kapatid, ang nakikita lang natin ay ang negatibong aspeto ng adversary.
Hello, pag may kaaway, pag may problema, ano agad nang nakikita mo? Yung problema, naka-highlight. Ngunit, bakit hindi mo tignan siya sa positibong pananaw? Bigyan natin ng halimbawa. Ang isang ginagawa ng kaaway ay ilantad ang iyong kahinaan. Ito ay mabuti sa iyo. Bakit? Dahil once na malantad sa iyo ang iyong kahinaan, alam mo na kung ano ang iyong palalakasin sa buhay. Amen? Turning your weakness into strength. Hindi mo kayang gawing strength ang weakness kung in the first place, hindi mo ma-identify kung ano yung weakness mo. Hindi mo ma-identify kung ano yung mga trigger points mo. Doon ka magsisimula, ano ba yung nagpapainit ng ulo ko? Ano ba yung mga bagay na nagpapalungkot sa akin? Ano ba yung mga bagay na nagpapahina ng loob ko? And from there, pwede mo siyang gamitin to make it as your strength rather. No? Kung hindi natin mauunawaan ang tunay na layunin ng isang kaaway, malamang ang kahinatnan natin, disappointment and defeat. At ang ating mga kaaway, maging ito man ay sarili natin, yung mga sitwasyon natin sa buhay, ang jablo, ang ibang tao, o anumang hamon yung pinagdadaanan natin sa buhay, sila ay nariyan upang subukang pigilan tayo sa pagtupad ng plano at layunin ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga sila kaaway, di ba? Kontrabida sa buhay. Alam niyo po, sa isang teleserye, hindi masaya pag walang kontrabida. Pansinin niyo. Di ba? Lahat ng teleserye meron. Kasi sila yung nagpapaganda ng plot twist ng buhay. Di po ba? Kaya sabi ng Lord, kailangan. Di ba? Ang tanong, sino sa inyo ang nais marating ang destinasyon na inihanda ni Lord? Amen. Lahat tayo. Ito ang kailangan nating tandaan. Mabilis lang to mga kapatid. Kailangan mong maunawaan na ang tunay na role ng iyong kaaway at kung paano kanila matutulungan na makamit ang iyong vision. It's just a matter of perspective. Paano mo titignan ang kaaway? Okay? At sa sandaling malaman mo ito, matututunan mo kung paano mo sila haharapin at kung paano kanila matutulungan, no, na ma-accomplish yung destiny na ibinigay ng Lord sa'yo. Bakit kailangan ng kaaway? Ano ba yung role nila sa buhay natin? Ano ba yung layunin ni Lord? Bakit ba meron pa rin mga enemies na ganyan? No, at yun ang sasagutin natin. How God uses your enemy for your good? 3 things. And mabilis lang to mga kapatid. Number 1, paano ginagamit ng Diyos ang kaaway? He prepares you. An enemy is a necessary instrument of God to prepare your promised land, mga kapatid. Ang mga Israelita ay nakapasok na sa promised land, pero nag-iiwan pa rin ng Diyos ng mga kaaway doon sa loob ng lupaino. Bakit? Upang pangalagaan muna ito hanggang sa lumago at maging handa ang Israel na angkinin ang lupain. Hello, yun yung sinasabi natin kanina doon nung verse. Di ba iinom kayo sa mga balon na hindi kayo nagbungkal, kakain kayo ng olibo na hindi naman kayo ang nagtanim. Bakit? May purpose ang kaaway. Pine-prepare niya yung para sa'yo. Parang pag na-promote ka sa trabaho, di ba, nasa bagong posisyon ka na. Pero may mga challenges pa rin. Nandyan yung resistant na katrabaho. Yung parang boss mo, cute din. Di ba? Di ba? Ano pa? May mga backlogs, di ba? May pressure. No, bakit hindi agad ginawang smooth lahat ng Diyos? Dahil kung ibibigay agad ang buong responsibilidad na wala kang proseso ng paghubog, maaaring hindi mo kayanin. Kailangan munang lumago ang leadership skills mo. Di ba, matuto kang mag-handle ng conflict, mag-desisyon sa pressure, at ma-build yung authority mo. Alam niyo mga kapatid, ganun din ang prinsipyo. Minsan, nasa promised land ka na, no, may trabaho ka na, pinag-pray mo sa Lord yan, binigay niya sa'yo, may relationship ka na, di ba? May ministry ka na, may opportunity ka na, pero may natitirang kaaway. Ano yung kaaway? May problema pa rin. May delay pa din. May opposition, meron pa ring internal struggle. Hindi dahil hindi tapat ang Diyos. Kasi si Lord, pag nag-bless siya, complete, whole, total. Diba? Walang butal. Buo. Pero bakit may ganun pa rin? Kundi dahil pinalalaki at pinalalago ka, ikaw mismo, ng Diyos. Para kayanin mo yung buong pagpapala. Sometimes, God don't
give you the answers to your prayers right away because He is still preparing you so that you can better handle the blessing kapag nandyan na siya. Kapag hindi pa binibigay ni Lord, ibig sabihin, hindi ka pa kasi ready to handle that blessing. Amen? Excited ka, Lord, gigil na ako, gustong-gusto ko nang makuha yung trabaho na yon. Anak, sandali lang. Nasa proseso ka pa ng paghubog. God is preparing you. In Exodus 23, ganito ang sabi ng Diyos, habang kayo'y papalapit, guguluhin ko ang inyong mga kaaway at palalayasin ko ang mga Hivita, Kananeo at Heteo sa kanilang lupain. Hindi ko muna sila paaalising lahat sa loob ng 1 taon para hindi mapabayaan ang lupain at nang hindi dumami ang mga maiilap na hayop. Unti-unti ko silang paaalisin hanggang sa dumami ang inyong mga anak. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Mga kapatid, God's delays are not God's denial. They are just preparations. They are just redirections kung saan ka talaga inilagay at inilaan ng Diyos. So kung nasa season ka that you are waiting, no, may mga opposition kang nararanasan, remember this, God is preparing you. Kaya kung biglang nagkaroon, alam nyo, may mga kaaway din sa buhay natin na hindi agad nare-reveal. Amen? Hanggat hindi pa tayo nagmamature. Andyan lang sila, hindi lang natin namamalayan. No? Hanggang sa maging sapat ang ating paglago upang harapin sila. Sabi nga, new levels bring new devils. Ba? Kaya kung biglang nagkaroon ka ng kaaway, huwag kang magalit. At lalong huwag kang magtaka. Magpasalamat ka. Bakit? Kasi ang ibig sabihin nito, nagmamature ka. Ang ibig sabihin nito, dinadala ka ng Lord sa bagong level. Hindi level down. Level up, mga kapatid. Di ba pag tumitindi yung mga pagsubok, ibig sabihin, iniaangat ka ng Lord, ina-upskill ka ng Lord, dinadagdagan niya yung kaya mong gawin. Di ba dati, ang hinahandle mo lang naman, 1, 2 tao, ngayon 200 plus, di ba? 100 plus talaga, hindi lang 200. No? Why? Kasi nile-level up ka ni Lord. Amen? Sa halip na awayin mo siya, pasalamatan mo siya at sabihin mo, blessing ka sa aking buhay. Amen? Dahil sa'yo, nalaman ko na nasa ibang level na ang faith ko. No, alam niyo po ang application natin, ha? Mamaya, pag uwi natin sa bahay, no, at nakasalubong mo yung iyong kaaway, no, wag mong sisimangutan. Wag mong simangutan, ngitian mo. 'Di ba? Ngitian mo ganyan. Todo mo yung ngiti mo, kita yung hanggang bagang. 'Di ba? Itodo mo yung ngiti mo, tapos sabihin mo, I need you. Ano to? May tama na to. Diba? Iba to. Anong tinira mo? Diba? Mga kapatid, sabihin sa kanya, I need you. Diba? Nakasinghot siguro ng katulto, pastora. No? Alam nyo yon, sabihin mo, I need you. Huwag mo simangutan, ngitian mo. Bakit? Naintindihan ko na. Kahit kaaway kita, may purpose ka sa buhay ko. Kasi piniprepare ako ni Lord. Number 2, He proves you. Diba? An enemy is a necessary testing instrument used by God to test your faithfulness to Him. Kanina, hinahanda ni Lord na ma-enjoy mo ng fully yung blessing na promised land. Ngayon naman, tinetest ni Lord yung faithfulness mo sa Kanya. Okay? Nag-iwan ng Diyos ng mga kaaway sa lupain upang subukin ang Israel at tignan kung susunod talaga sila sa Kanya. In Judges chapter 2, sabi dito, verse 22 to 23, sa pamamagitan ng mga bansang ito, masusubok ko kung ang Israel ay susunod sa aking mga utos tulad ng kanilang mga ninuno.
Kaya hindi agad pinaalis ni Yahweh ang mga tao sa mga lupaing hindi nasakop ng mga Israelita noong buhay pa si Josue. No, and then sa chapter 3, ganito naman ang sinabi, verse 4. Ginamit sila ni Yahweh upang subukin kung susunod o hindi ang mga Israelita sa mga utos na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ni Moises. Mga kapatid, ang kaaway ay kinakailangan upang masukat ang ating pagsunod. Okay? Enemies are meant to measure our obedience to God. Ang pagsunod ay napapatunayan kapag may opposition. Hello? Ang sabi ng Bible, forgive how many times? 7 times 7. Tama? 7. Times 7 is... Ibig sabihin, may sinasabi ang salita ng Diyos sa bawat aspeto ng buhay natin. If you need to forgive, kung wala kang kailangang patawarin, hindi mo ma-exercise kung nagagawa mo ba talaga ang forgiveness. Sabi ko nga, ang Lord ganito eh. If you ask for patience, the Lord will not give you patience. The Lord will give you a situation where you can test your patience. Kasi kung walang test, walang result. Amen? Hindi mo masasabing natuto ka kung hindi naman na-test yung mga natutunan mo. Hello? So mga kapatid, alam nyo po na kapag may enemy, adversary, or opposition, dyan natetesting kung hanggang saan natin sinusunod ang sinasabi ng Panginoon. Para silang apoy na naglalayong patunayan kung dalisay ang ginto. Sabi nga, fire is the test of gold, and adversity is the test of strong men. Kung talagang strong ang pananampalataya natin, kailangan natin maranasan na magkaroon ng mga adversary or kaaway sa buhay. Hindi tayo ang mang-aaway. Okay? Alam ko naiintindihan po natin yung ating pinag-uusapan, no? Sa pamamagitan ng opposition, lalabas, mga kapatid, kung genuine ba ang pagiging follower natin ni Lord. Mapapatunayan dito kung paano mo gagamitin ang kalayaang ipinagkaloob sa'yo ng Lord na magpasya. Bakit? Kasi ang pagpapasya sa sarili natin, alam niyo po yan, regalo ng Diyos yan sa atin, yung free will. Ginawa tayo ng Lord after His own image, but He did not make us robots. May free will. Kaya nga ho talaga nagkaroon ng fall, di ba? Kasi pumili ang tao no? Take note of the following, nang likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, nagpasya siyang likhain para sa atin ang pinakamabuti. Amen? Diba, in the story of creation, everything was good, was pleasing, everything was provided. I-enjoy na lang ni Adan at ni Eva, mga kapatid. Pero ganong kabuti ang Diyos, na pre-provide niya lahat for us to enjoy, pero hindi niya tayo ginawang robot, ang kakainin mo ngayong araw ay ito lang. Diba? May free will ka. Kakain ba ako ng maalat? O kakain ako ng masustansya? Kakain ba ako ng matamis? Para sa diabetes? O kakain ba ako ng masustansyang pagkain? Diba? May free will. Diba? At yun ay regalo ng Diyos sa atin. Okay, at nang balangkasin ng Diyos sa mga kautusan, binalangkas niya ito para sa ating ikabubuti, mga kapatid. Kaya, ngunit, tao ang nagpapasya kung susundin o hindi. Ibig sabihin, mga kapatid, prepare na ni Lord yung pinakamabuti. Inihanda na ni Lord yung pinakamainam para sa'yo. Pero kagaya nga ng sabi natin kanina, you will take possession. Ikaw ang magdidesisyon kung yayakapin mo yung inihanda ng Diyos para sa'yo. No, mga kapatid. Sa huling bahagi ng pamumuno ni Joshua, mga kapatid, pinapili niya ang bayan. No, Joshua 24:15. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno o mga Diyos na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit, para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Lahat inilatag na. Sabi ko nga, parang buffet.
'Di ba? Nandyan lahat. Mula sa cold cuts, meat section, 'di ba? May mga sushi, may mga ramen. Ang sarap. Pastora, parang ano kayang ulam namin sa tanghalian mamaya? 'Di ba? Pero may mga salad, may mga prutas. Nasa atin ang pagpili. Ano ang makakabuti? Ano ang mainam? Ano ang inilaan ng Diyos para maganap yung kanyang pangako sa ating buhay. At sa gitna ng kalagayang napapaligiran sila ng mga kaaway, no, nung sinabi nito ni Josue sa mga Israelita, na may kanya-kanyang Diyos-Diyosan, ibig sabihin, may pressure ng compromise. Ngunit, matapang si Joshua na inihayag ang kanyang desisyon at ng kanyang sambahayan, ngunit hindi siya nagpasya para sa buong bayan. Imagine, kinikilala ng leader si Joshua that time, di ba? Pwede siyang mag-impose sa mga Israelita. Di ba? Pero ang sabi niya, kayo bahala. Pwede niyong sambahin kung sino yung mga available dyan. Pero kami, ako, at ang sambahayan ko, si Yahweh ang aming paglilingkuran. Can we make that stand and conviction for our families as well? Amen? Amen? I-claim natin, i-declare natin yun sa pamilya natin, di ba? Lord, maraming pwedeng i-offer ang mundo. Maraming pwedeng makasatisfy sa atin habang nandito tayo sa mundo. But Lord, as for me and my house, we will serve you. At doon tayo nasusubok. Yung pagpili natin na sumunod, na lakaran kung ano yung sinasabi ng Diyos. Ask your neighbor, mga kapatid, ikaw, anong pipiliin mo? Pera o bayong? Okay, yung pala yung choices, no? Mundo, yung sinasabi ng mundo, o yung sinasabi ng salita ng Diyos? Amen? Yung masarap, o yung mabuti? Kasi hindi lahat ng masarap at masaya ay mabuti. At hindi rin lahat ng mabuti ay masarap. Di ba? Meron talagang mabuti ba ang gulay, mga anak? Opo, wala silang gana, di ba? Pero minsan hindi talaga masarap ang ampalaya. Pero mabuti ba ito? Same thing with the Word of God. Minsan iko-correct ka talaga, Lord, ang sakit. Mapipitik talaga yung pagkatao mo, no? But God tests us. He proves us. Ano ang faithfulness mo? Ano ang obedience mo? Kapag nasa ganyang sitwasyon ka. So choose this day whom you will serve. And take note, mga kapatid, hindi kapag matanda ka na. Ba Lord, okay na kapag medyo enjoy ko muna ngayon sa mga kabataan, no? Hindi sa isang taon, hindi rin sa isang buwan, hindi pagka-graduate mo, hindi pag may asawa ka na, okay? Hindi pag may bahay ka na, hindi pag nag-retire ka na. Ang sabi ni Lord, ngayon, as in now na. Huwag mo nang ipagpabukas, di ba? And lastly, mga kapatid, paano ginagamit ng Lord ang enemy para sa ating ikabubuti? He trains you. He trains you. In Judges 3, verses 1 to 2, hinayaan ni Yahweh na manatili sa lupain ang ilang mga bansa upang subukin ang mga Israelitang hindi nakaranas makipagdigma sa Kanaan. Ginawa niya ito upang turuang makipagdigma ang lahat ng salinlahi ng Israel, lalo na ang mga walang karanasan sa digmaan. Alam niyo, mga kapatid, God left enemies in the land to teach Israel how to fight. Di ka matututong lumaban kapag walang kalaban. 'Di ba? Hindi kaya masaya yung nanalo ka sa boxing by default. 'Di ba? Kasi nag-practice ka, 'di ba? Si Pacquiao hindi naman siya naging world champion dahil by default nung kalaban, no? Yung ibig sabihin hindi dumating, hindi sumipot yung kalaban. World champion, bakit? Kasi may pinatunayan siya sa loob ng ring eh. Nakipagbakbakan siya dun sa loob. Di po ba, mga kapatid? So ito ang mga bansang iniwan ng Panginoon upang subukin ang lahat ng Israelitang hindi pa nakaranas ng digmaan. Okay, kasi nga kanina, di ba, naalala nyo po, new generation ito ng mga Israelita eh. Hindi ito yung mga old generations na mga nangagkamatay na.
Di ba? So meron probably and most definitely merong mga Israelita dito sa new generation na never pang naka-experience ng battle. So kailangan nilang matrain at hindi sila matitrain kung walang kasparing. Di ba? Kailangan ng kasparing, mga kapatid, walang kalaban. So ano ang lesson, mga kapatid? Kailangan ng mga kaaway upang turuan tayong lumaban. Hello? Pero bilang Kristiyano, hindi naman tayo mag-uumpisa ng away. Di po ba? Ang sinasabi sa atin dito, kailangan talaga natin yung mga bagay na yan na pagdaanan natin because dyan tayo natitrain. Dyan nasusubok hanggang saan ang pasensya mo. Dyan nasusubok kung hanggang saan ang abilidad mo sa isang bagay. Ang tawag na sumunod kay Jesus ay tawag ng pakikidigma. No, kapag binigay mo ng buhay mo kay Lord, Lord, I have decided to follow you. 'Di ba? No turning back. You have waged war against hell. Hello? I want you to listen carefully. The moment na binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, when you accepted Jesus as your Lord and Savior, you have waged war against hell. Why? Ayaw ng kaaway ng may naliligtas na kaluluwa. Ayaw ng kaaway na may nakakakilala sa Panginoong Jesus. So ikaw, nung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, target ka talaga ng kaaway. Why? Kasi ayaw niyang mangyari sa buhay mo. Kaya't pansinin niyo mga kapatid, pag wala kayong opposition na nararanasan, uy, teka lang, wake up call, ba't wala akong nararanasan? Ibig sabihin, hindi natetesting. Oy, i-check muna ang faith. Di ba? Why? Kasi, yun talaga ang purpose nun, mga kapatid. No? Ang kaaway, hindi yan tumitigil. In fact, kahit mga pastor, kahit yung mga leader natin, kahit yung mga tumatayo dito sa harapan, subject sila sa attack ng kaaway. All the more that they are. Sila ang unang target kasi sila yung nagli-lead eh. Diba? So pag ikaw nakakaranas ngayon ng mga struggles and challenges na ganyan, teka parang may attack ang kaaway, ibig sabihin, effectively, nagagamit ka talaga ng Lord. Amen? No, maaari kang umabot sa punto ng Christian life mo na sobrang banal ka na, sobrang mature ka, o sobrang lakas ng pananampalataya mo, ngunit makakaranas ka pa rin ng mga atake sa kaaway. Hindi talaga titigil ang kaaway, mga kapatid. Para siyang sinasirang Mike Enriquez. Hindi namin kayo tatantanan. Okay? Pero hindi niya sasabihin, excuse me po. Bakit? Kasi hindi, alam niyo mga kapatid, pag umatake ang kaaway sa buhay, bigla-bigla, walang pasabi. Hindi yan magsasabi, excuse me ha, atakihin kita ngayon, mag-aaway kayo ng asawa mo ngayon. Walang ganun. Di ba, hindi siya excuse me, may exam ka, di ba, pero hindi ka nakapag-review, mangopya ka na lang. Hindi siya ganun. Bigla siyang dadating. So pag hindi tayo maingat, no, pag hindi tayo na-train, madali tayong mag-fall. So lahat tayo mga kapatid, kailangan manatiling alerto. Bakit? Dahil laging naghahanap si Satanas ng pagkakataon upang umatake. Dapat tayong mamuhay ng laging handa laban sa mga atake ng kaaway. In 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, ang sabi dito, sabay-sabay nga po nating basahin, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Saan inihalin tulad ang kaaway? Parang parang leon na hindi pa nag-breakfast, lunch at dinner. Gutom. Di ba? So pag hindi ka maingat, pag hindi ka alerto, pag hindi ka na-train, mga kapatid, anytime, lalapain ka talaga ng kaaway. Kaya laging maging handa. Ang pagiging handa ay nangangahulugang handa kang lumaban. Kailangan nating maunawaan ang necessity ng isang kaaway.
na ginagamit ito ng Diyos upang isakatuparan ang kanyang layunin at ipakita sa iyo ang kaya niyang gawin sa pamamagitan mo. Okay? For example, mga kapatid, dahil sa Pharaoh, nakaranas si Moses ng pagkahati ng dagat. Ginawan si Joseph ng masama ng sarili niyang mga kapatid. Ginawan siya ng masama ng asawa ni Potiphar. Kinalimutan siya nung kaibigan niya sa bilangguan. Alam niyo mga kapatid, pero lahat pala ng yon ay pathway patungo sa palasyo. Dahil kay Goliath, naging hari si David. Ang pabawagi ni David kay Goliath, ang pag-angat sa kanya from nobody to somebody. 'Di ba? Dahil kay Goliath, 'di ba? Kaya siya naging nobody to somebody. Ano kaya kung wala si Goliath? And take note of this. Bago si Goliath, shepherd si David eh. Meron na siyang hinarap na mga leon, mga oso, mababangis na mga hayop, no, na humubog sa kanyang tapang at kasanayan. Matapos niyang matapang na harapin ang lahat ng ito, naging tuntungan sila patungo sa kanyang destiny, mga kapatid. Kaya kapag binabato ka, di ba? Anong sabi nila? Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero wag lang basta tinapay, lagyan mo palaman. Okay. Hindi, eto. Baguhin natin. Pag binato ka ng bato, wag mo lang basta batuhin ng tinapay. Ang gawin mo, ipunin mo ang bato, gawin mong building blocks para maging tungtungan mo. Upang maabot ang mga pangarap ng Diyos sa'yo. Sige, pwede mo ba nating palakpakan ng Lord? May umaatake ba sa buhay mo, kapatid? Sa marriage mo, sa mga anak mo, sa kalusugan mo, sa trabaho, finances, commitment, sa pagla-life group, sa ministry, no, sa paglilingkod mo. Huwag ka nang magulat, no, kung merong mga attack. Because those enemies are needed enemies. Kailangan yan. Ngayon, alam mo na ito, at ngayon, alam mo na ang gagawin mo. Ang kaaway ay sino man o anuman na sumusubok na hadlangan ang iyong destiny. Ang kaaway ay sino man o anuman na sumusubok na hadlangan ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos para sa buhay mo. Ang paglitaw ng isang kaaway ay tanda na handa ka na para sa panibagong yugto ng iyong hinaharap. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, handa ka na ba sa level up mo? Ay, pag meron ka ng nararanasan ng mga oposisyon, mga kapatid, you are headed for your next level. Lahat ng laban ay tungkol sa iyong future. Tandaan mo to, hindi na tungkol sa past. Hindi na rin tungkol sa kung ano yung nangyayari sa'yo. Pero kung ano yung inihanda ng Diyos para sa'yo sa future. Why? Hindi na masisira ng kaaway yung past mo. Past na yun eh. Kahit anong gawin niya doon, wala na yun. Ang pwedeng gawin ng kaaway sa'yo, lituhin ka ngayon. I-distract ka ngayon. Sirain yung mindset mo ngayon para tuluyan niyang masira yung future mo. Amen? Kaya ang focus niya yung future mo. Ang goal niya, pigilan na makamit mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. But, this is our reminder, fight the good fight of faith. You need to take possession of the land. Ang iyong kaaway ay blessing in disguise and door of opportunity for your next promotion. Kapag may dumadating na ng mga kaaway, mga kapatid, ibig sabihin, you are bound to be promoted. You are bound to go to your next level. Kaya wag kang aatras. Harapin mo lang yung laban, mga kapatid. Kung tatakbo ka, tumakbo ka, pasugod. Taglay ang pananalig na ikaw ay pinagtagumpay na ng Diyos. Amen? At kung mas matindi ang kaaway mo, sige po, ibig sabihin, ganun din katindi ang potential mo, kapatid. Bakit? Because God gives the hardest battles to His toughest warriors. Amen? Can we all rise? At mga kapatid, ang iyong tagumpay ay hindi lang sa isang victory over a great enemy. Ang iyong tagumpay ay defining moment ng iyong buhay. Ang pagwawagi
laban sa kaaway ay magsisilbing catalyst o pasimula para sa iyong pag-angat. Mula sa balon patungo sa palasyo ng Pharaoh. Mula sa pastulan patungo sa trono. Mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako, mga kapatid. Ginagamit ng Diyos ang mga kaaway to prepare you, to prove you, and to train you, mga kapatid. Alam mo, sa Lord, walang pangit, walang negative. Because He can always turn all these things for our good. Because the Bible says, what the enemy meant for evil, God can turn for our good. Amen? He is the God of reversal, reversing curses into blessing, disappointment into fulfillment, pain into joy, and defeat into victory. And this moment, mga kapatid, you are going to see a victory in your life. Yes, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mabunga at mayamang salita. Panginoon, kami po ay na-remind, napaalala sa amin, napatatag kami, Panginoon. And Lord, right now, titignan namin ang mga kaaway, adversary, opponents, opposition, Panginoon, the way that you want us to see them. Hindi para sirain kami, Panginoon. Hindi para i-discourage kami. Hindi para patigilin kami, Lord. Pero para kami ay i-prepare para masubok ang aming pananampalataya at pagsunod, Panginoon. At lalo't higit, Lord, para matrain kami for our next level. Lord, thank you for your word. We keep it in our heart. We apply it in our life. God, bless us. In Jesus' name we pray. Amen and amen.